Magandang gabi para sa ating lahat. At nandito naman po tayo sa ating palatuntunan, salitahanan. Welcome everyone and good evening, paring people. Magandang gabi sa iyo, Father Alex. Magandang gabi sa mga nanonood at patuloy na sumusubaybay, tumatangkilik sa aming programang Salitahanan. Nandito na naman kami, no? Magpapahayag ng salita ng Diyos. Ng Diyos sa bawat tahanan. Sa bawat tahanan, sa bawat puso natin at kalooban. Ayun. At binabati namin ang mga sumusubaybay sa atin. Unang-una, kanina pa raw siya naghintay doon sa Roma, Italia. Marami nang naghihintay sa atin at sumusubaybay sa atin sa Singapore. Binabati natin ang mga sumusubaybay sa atin doon. Yung last week, Father, yung nag-message yung kapatid ko, sabi niya, si nanay daw, hindi ko daw binati. Kaya babatiin ko, nanay, magandang gabi sa mga kapatid ko sa Sariaya, Quezon na sumusubaybay din. Kuya ko, sister ko, saka yung aming bunso. So, nanay ko, tatay ko, kayo na lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko rin ang aking pamilya sa Mabuhay, Sibugay, mga klase at mga kapitbahay, at sa Zamboanga City, no? Ang mga taga-panood sa atin, maraming sumusubaybay sa atin sa San Antonio Maria Claret Parish, sila Ma'am Benji and Company. Nagpiesta sa kanila. Nagpiesta sila. Kahapon ba yun? Sa The other day, Tuesday. Kaya binabati namin kayong lahat, no? Sa belated happy fiesta sa Zamboanga, sa Señora del Pilar. Huwag nating kalimutan yung bagong sponsor natin, paring people. Papas Litson, Sariaya, Quezon, no? Sariaya, Quezon. Mga taga Sariaya, no? Kung magawi kayo doon sa tapat ng Apple Bakery along Maharlika Highway, malapit sa BDO, Sariaya, sa Street Life, Sariaya, nandun po ang Papas Lechon. Masarap na lechon manok, pero mura siya. Subukan niyo po. Okay. Sa Claret Solidarity Group, alam kong nandyan kayo lagi, sumusuporta sa proyekto ng mga Claretians at lalong-lalo sa programa natin. Magandang gabi para sa inyong lahat at andito naman tayo sa isang misyon natin na maghahatid ng salita ng Diyos bilang mga Claretians. Tayong lahat ay sinusugo upang maging listeners and servants of the Word. May magbe-birthday sa atin, no? October 19. Actually, si Father Jegan, birthday niya ngayon eh. Okay. Father Jegan. Si Father Jegan. Happy birthday. Happy birthday. Pero sa October 19, ang magbe-birthday ay si Father Samuel Canila. Ayan, si Father Sammy. Father Sammy, happy birthday. Para sa lahat ng nag-celebrate ng birthdays dito sa buwan ng October. At malala mo, Claretian Month ito dahil ipagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Antonio Maria Claret this coming 24th of this month. Ayun. Bigyan natin ng daan yung mga sumubaybay ngayon. Itong si Ronel, ito yung ating Claretian missionary sa Argentina. Mga taga-Argentina, magandang gabi. Si Nernice, magandang gabi. Si Limuel, yung ating student sa Colmenar. Limuel, magandang gabi sa iyo. Yung kuya ko, Nasa Colmenar Viejo ba siya? Nasa Colmenar si Limuel ngayon. Kasama niya si Bu. Okay. Father Arnold, kapatid. So maraming salamat. Saka si Neng Dusaran. Kasama natin yan sa misyon dati nung nandun pa ako sa Surabay. Ayan, nasa Zamboanga na sila. Talagang lumalawak yung programa natin. Kasama natin yan dati. Yung Claret Theology House. DM, magandang gabi sa iyo. Good evening sa inyong lahat. At nais din nating batiin yung mga laging nakikinig sa atin sa lahat ng programs ng Tatak Claretiano, no? Ang KCI, Kapatiran Claretiano Incorporated. Yan, lagi yan silang kasama natin. Yung iba nasa Canada, yung iba nasa Ireland ata, sa States of course, at nandito sa Pilipinas, no? Ang pinakasikat nandito sa Pilipinas si Romano. Si Romano, wala tao. I think Romano is in Baguio now. So,
Maraming salamat sa suporta ninyo, sa pagtulong nyo sa amin, at yung pakikisama at pagiging kapatid. Ayan ay, Siyempre, we treasure that. We treasure that. Yung mga Claretian communities natin, bigyan din natin ng daan at pagbate. No? Claret School of Quezon City, Peoria Community, our community in the convent, IHP community, Liwanag Community, our formation centers, Theology House, Claret Seminary College Community, Novitiate sa Ormoc, under Father Ama, our novice master. Magandang gabi po sa inyo. At Mission Center, no? Sa Ormoc yung ating Mission Center. Communities natin sa Zamboanga City. Yan. Wow. Claret School of Zamboanga sa Sibugay Province, Gilinan Parish, and Tungawan Parish. At yung mga kapatid natin sa Basilan and Sarangani. So magandang gabi sa inyong lahat. Yan, good evening. Ha? At napakagandang talakayin ang pag-usapan natin ngayon, gabing ito. Oo, excited na ako, Father Alex. Isa sa sa palagay ko, masalimuot na usapin ito kasi ay marami tayong masasabi dito. Marami. Baka kulangin ng isang oras. Oo nga eh. Kung kulangin, hindi lagyan natin ng part 2. Yan. Sabihin na lang natin sa mamaya, bago tayo magtapos, baka may hihirit na mag-part 2 sa usaping ito dahil napakaganda nga. No? Maraming pwedeng pag-usapan. Pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid, ay tungkol sa isang kwento na familiar tayo. Pero hindi siguro alam ng karamihan kung ano ang kwento sa likod ng kwento nito. Yan. Ito yung kwento tungkol kay Marta at Maria. Yung mga kapatid ni Lazarus. Kaya pinili natin ngayon ang teksto mula sa Lucas 10, no? 10:30 to ano natin ngayon? Luke 10 verses 38 to 42. Ayun. Pero bago naman, simulan natin sa isang panalangin, no? Okay. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we gather in your name, we want to be in your presence. Grant us a spirit of dialogue. Illumine our minds with the light of truth and strengthen our fraternal spirit that we may always seek and do your will. And we ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father Alex, nabanggit mo kanina habang pinapakilala natin yung ating pag-uusapan ngayon na napakalawak at napakaraming pwedeng pag-usapan, pero nakakapagtaka dito, yung ating babasahing teksto ay maiksi lang. Oo nga. No? Kumbaga, yun yung paradox, ano? Kung kailan lang maiksi, mukhang ang hirap ipaliwanag. Apat na verses lang. Apat na verses. Pero alam mo, paborito ko itong ano na ito. Usaping ito, yung topic natin ngayon. Kasi involve ang kusina. Kaya yung ating background ngayon ay nasa kusina tayo. Yung ating setting, ating context ay nasa kusina tayo. Kasi alam mo, malaking bagay na dulot sa akin personally, yung pandemic ay mas lalo akong nagkaroon ng panahon sa kusina. Yan. Hindi tayo makalabas, di nasa kusina, nagluluto, no? Ilang buwan na tayong nagluluto every morning, no? At kaya medyo napapatunayan din naman sa ating paglago at pagtubo physically. And you know, it's very spiritual it's a very spiritual experience na magkaroon ng panahon, consciously and religiously conscious about our time sa kusina.
Alam mo, sabi nga sa akin ng isang retreat master, isang madre, ang sabi sa akin na, ang kusina daw, it's where we cultivate our creativity, our reasoning, our thinking, our reflections. Kasi nag-iisip ka eh. You're creating at nag-iisip ka. And it's really a space for discernment. No? Discernment. Kaya itong topic natin ngayon ay tingnan natin kung magugustuhan ba ng ating mga taga-subaybay. Dahil para sa akin, napaka-importante, napakaganda. Oo, excited na ako, Father Al. Siguro, excited na rin sila. Umpisa na natin. Sige, umpisa natin sa pagbasa ng ating text. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Lucas, chapter 10, verses 38 to 42. Sina Marta at Maria. Sa kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Marta. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Marta sa mga pagsisilbi, kaya lumapit siya at sinabi, Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi naman po sa kanya na tulungan ako. Sumagot sa kanya ang Panginoon, Marta, Marta, abalakat balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayun. Ay, bago pa man, babatiin ko tong kasama ko sa Biblical Apostolate, sa Biblical Ministry sa Colombia, no? Si Eduardo Mendoza, ay nakikinig sa atin. Hindi ko alam kung naintindihan niya, pero sumusubaybay siya. Espanyol doon. No? Buenas noches, Eduardo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Yun. Buenas noches. Naintindihan na siguro yun. Ayun, paring Pipo, no? Ang napakaganda yung kwento dahil alam mo, lagi itong maraming question, maraming tanong at sa maraming reflections lumalabas lagi itong figures na ito si Marta at Maria. And oftentimes pinapakita yan sila parang contrast baga, no? Contrast itong si Maria on the other hand, si Marta on the other hand, iba-ibang concerns, iba-ibang action, iba-ibang spiritualidad, iba-iba. Pero usually, naalala ko pa nga dati sa kumbaga si Martha is more a symbol of action, tapos si Maria naman daw ay yung symbol of contemplation. Yan, action and contemplation. So, ayun. So, isa yun sa nag-challenge din sa akin. Naghamon sa akin, titingnan nga natin talaga ito. Ano ba talaga ang takbo ng ang takbo ng kwento nito at ano bang kwento sa likod ng kwento na ito. Yeah. Maalala mo, paring Pipo, na itong maganda siguro bigyan natin ng kunting background. Yeah, para sa pagninilay natin. Ano ba yung pinag-umpisahan, di ba? Inumpisahan yung pagdating ng ating Panginoong Jesus sa tahanan ni Marta. Tama-tama, tahanan. Yung salita dumating sa tahanan. Yan. Saan ba galing si ating Panginoong Jesus? No? Ang salita. Yan. Yan ang kumbaga, kung titingnan natin ito yung katapusan ng kwento. No? Hihimayin natin ito paakyat or pababa. Paakyat kasi ang next chapter nito ay chapter 11 ay, kung hindi ako nagkakamali,
ay kung si Jesus ay magtuturo sa pagdarasal ng Our Father. Yan, tama po. Yung sa Our Father na na teksto. Kumbaga, itong kwento ni Martha at ni Maria ay may pinanggalingan itong medyo mahaba-haba na background, kumbaga, sa struktura sa Ebanghelyo ni Lucas. So, nandahanin natin. Kung napapansin mo na itong bago nakarating dito sa kwento ni Martha at ni Maria ay may naunang kwento. Yun yung kwento nung The Good Samaritan. The Good Samaritan. At alam na natin yung kwento ng Good Samaritan, di ba? Yung isang scholar of the law. So sa itaas pa noon, ay may isang scholar of the law na nagtanong kay Panginoong Jesus. Lord, I want to, how can I inherit eternal life, no? Tapos, sundin mo yung utos. Ano bang utos? Ano bang nasusulat, no? Ano bang nasusulat? What is written in the law and how do you read it? Yun. Ang ganda yun yan what is written and how do you read it? Kasi yun nga nasulat, pero paano mo na-interpreta yan? Kasi iba yun may nasulat, pero iba yung interpretation mo. So, magandang binigyang pansin ni Lucas na what is written in the law and how do you read it? At ang sagot ng scholar ng batas ay galing sa Shema Israel, no? Yung sa Deuteronomy 6 verse 4 to 6. You shall love your God, no? Listen, Israel, you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, no? So kumbaga, love your God with everything. Yan sasabi. And love your neighbor. As yourself, yung ginawa doon. Tapos sabi nga magaling ka, sabi ni Jesus. At sabi, pero humirit pa yung isa At sabi, and who is my neighbor? Yun. Tapos yun yung kwento ng Good Samaritan. Yan. Tapos, nung natapos nung kwento ng Good Samaritan, sumunod na itong nangyari kay Martha at kay Maria. Pero may mas mataas pa dyan. Ano yun? Iakyat pa natin, iakyat natin yung kwento. Kasi kung bago nakarating yung enkwentro doon sa ni Jesus at yung lawyer or yung expert of the law, kung maalala mo, may kwento doon tungkol sa 72 disciples. Ayun. Yun ang simula ng chapter 10. Yung sending of the 72 the commissioning of the 72 disciples. So, maganda rito kasi may mga elements na dito sa mga kwento na ito na ipipick up doon sa kwento ni Martha at Maria. Maalala mo doon sa commissioning, di ba? Sasabihin doon, sige, papadala ko kayo, huwag kayong magdala ng ganito, huwag kayong magdala ng ganito, huwag kayong magdala ng ganito. Kung pag pumasok kayo sa sambahay, dyan lang kayo. Anong pinapakain sa inyo, at pagka hindi kayo tinanggap, pagpagin ang alikabok sa inyo. Maalala mo na yan. Yun. And after that, may reproach si Jesus doon sa dalawang towns, Corazin at Bethsaida, dahil sa mukhang hindi ata tinanggap yung mga disipulo, no? Or yung mga unrepentant towns na tinatawag natin. Pero after that, bumalik itong mga disciples, yung 72 disciples, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sila. Oo, tuwan-tuwa. At saka si Jesus din ay talagang tuwan-tuwa at napadasal pa nga siya. Napadasal siya sa kanyang ama. He was praising and thanking his Father. Then after that, ito na yung kwento nung tungkol sa lawyer, the Good Samaritan, and then itong nangyari kay Martha at Mary. So yun yung chapter 10. Ito yung kabuuan ng chapter 10. Ayun. Pero kung ipataas pa natin, sabi sa inyo, maiksing gospel, pero mahaba.
kung itataas pa talaga natin yung struktura, sa itaas doon, nagsimula yan sa chapter 9, verse 51. Okay? Na dito yung nagsisimula yung tinatawag nating travel narrative ni Jesus. No? So yung travel narratives kasi nagsisimula sa chapter 9, verse 51 hanggang 19. O chapter 19. Kumbaga, itong kay Martha, kay Maria, mga nasa kalagitnaan yan siya ng travel narrative ni Jesus. At kung mapapansin natin, dito nag-unload si Jesus ng mga teachings about discipleship sa itong ano. Pero, maganda yung balikan natin yung simula ng simula ng travel narrative sa chapter 9. Maalala mo na si Jesus pupunta ng Jerusalem, ay, yun nga, travel narrative, papunta na siya ng Jerusalem, dadaan siya ng Samaria. Hindi siya tinanggap. Kasi, papunta ka ng Jerusalem, hindi namin ka, kumbaga, siyempre, hindi ka kagrupo. Hindi ka tanggap. Hindi namin ka partido yan. Ayan. So, hindi siya pinadaan. Hindi siya tinanggap doon. At itong mga disipulo, nagalit. Pumantig yung tenga. Parang politika din sa Pilipinas. Pumantig yung tenga. Ano Lord? Tatawag na tayo? Paulan ba tayo? Pakidlapan ba natin to? And Jesus said no. Di ba? So, I think this is the very, yung rejection, kasi towards, ito yung travel narrative, papuntang cross na yan Papuntang cross na yan. So, Jesus experienced rejection, pero hindi siya nagpadala doon, nagpatalo doon. So, ba hindi siya nagtanim ng hinanakit, no? Sabi niya, hindi kailangang hindi siya pinanghinaan. Tubukin ng apoy ang... Hindi siya... Kaya katulad din ng, nung sa 72, kung hindi kayo tinanggap, di pagpagin nyo. Pagpagan ng alikabok. Huwag kayong magpa-contaminate dyan. Huwag kayong magpadala dyan. Kasi yung bitterness na mangyayari dyan, yung papatay sa'yo. So si Jesus, he breaks the cycle of violence. He breaks the cycle of violence kasi bawian lang yan Samaritans versus the Jews. No? So, he breaks the hatred, violence, at hindi niya ginawa yan. So, at ang maganda rito, dahil yung kwento na yan, sinundan yan doon sa 3 kaso ng discipleship. Maalala mo, Lord, susunod ako sa iyo. Ayun, oo. At sabihin ni Jesus, foxes have lair. So, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kasi nga, baka akala niya, ising buhay dito, Akala niya, pag sumunod siya kay Jesus, hayahay ang buhay. Hayahay ang buhay. Yun ang isang case. Pangalawa, sabi ng isa, Lord, susunod ako sa iyo. Magpaalam muna ako sa parents ko. Yung una, ay ilibing ko muna yung yung namatay. At sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Kumbaga, okay, responsibility natin yung bury the dead. But here is another call, a higher call. Tapos, yung pangatlo, magpaalam muna ako sa family. Maganda naman yung mga, di ba? Oo, magandang concerns yun, di ba? Natural, common, nasa natural law, and all these things. Pero, here comes again Jesus breaking off from that normal, the common. Yung kanina, yung from the violence, temptations to be violent. Dito naman is breaking off. No? So, napapansin natin yung pagdidistansya na ako, breaking off. Ito yung tinatawag, yung discipleship ay it's really breaking off. Tapos, yan nga, wag na nating itiakyat kasi wala na tayong oras. Wala na oras. Wala na tayo doon kay Martha at Mary. Sabi ko sa inyo kasi, paborito namin tong topic na ito. Maraming pwedeng pag-usapan. Kaya yung sa din, sa 72, yung breaking off. Huwag kayong magdala. Ito, di ba? Kasi normal sa, mag-mission tayo, ang daming bit-bit, ang daming ganito, ganyan. Pero this is it. No? Tapos,
Ina nga, babalik ka, uuwi ka doon sa, you shall love your God. Ito yung you shall love your God with all your heart, with all your mind, and you shall love with all your strength, and love your neighbor. It's just one heart, one soul. Kaya ang title natin ay single-heartedness. Yan. So, mula pa yan ang chapter 9 sa travel narrative ni Jesus according to the Gospel of Luke, pinapaigting na yan. So, pinapaigting na yan hanggang makarating dito sa kwento ni Martha at Maria. Mahaba ng introduction. Mahaba introduction to. Introduction yan. So, pagdating kay Martha at Maria, parang may tambalang Samaritano, the Good Samaritan, at Maria. Kasi doon sa verse 30, ang sinabi ng teksto, there is a certain man, ito na yung Samaritan, a certain man, verse 30. Tapos doon naman sa verse 38, referring to Mary, a certain woman. So kumbaga, parang may tambalang Samaritan at Maria. Kung paano sila nag-response doon sa commandment of one heart, one soul, one mind, one strength, love. Yun. So, pagkatapos nun, kung alam natin yung kwento ng Samaritan, anong nangyari? Ano bang naalala mo sa kwento ng Samaritan? The Good Samaritan. Merong isa nung naglalakbay na ninakaw ng Samaritano. Hindi taga-Samarian. Oo, Samaritano. Kumbaga, hindi naniniwala, walang relihiyon, hindi naniniwala sa isang Diyos, no? Hindi, iba ang kanyang relihiyon kaysa mga Hudyo. Tapos, anong na-encounter niya? Meron siyang na-encounter doon na parang ninakawan yata na isang tao, nabugbog, duguan. So, may dumaan na pari doon. Nung nakita niyo yung pari, yung isang lalaki nakahandusay, lumihis siya ng daan. So, hindi niya tinulungan. Exactly. Dahil ito na naman ang nagpapakita nung the normal ng batas. Oo. Di ba? Kasi bawal Bawal siyang humawak ng dugo. Oo. Bawal siya, kasi impure yun para sa kanila. Kung mahawakan niya yun, impure siya. Sino mang makasalamuhan niya, magiging impure din siya. Sinong kasunod na niya? Ang nagka-encounter sa nabugbog na tao? Yung Levita. Exactly. Parehas din. Parehas din. Kapag humawak ka ng dugo, magiging impure ka. Kaya hindi pwede. Umiwas ulit sila. Itong pangatlong kaso, tatlong kaso yan, tatlong kaso. Ang ganda na. Pagka-structure ni Lucas yan. Itong pangatlong kaso, itong Samaritano, napadaan, nahabag siya. Lumapit siya, tinulungan niya, ikinarga niya sa kanyang asno, at ihatid niya sa bahay panuluyan at doon ginamot. So, there is the breaking na naman, yung breaking of the common, the tradition, the common what the law says. Ito, no? Kaya makita mo yung sunod-sunod na kaso yan of breaking. Kung may tambalang Samaritan at Maria, tingnan natin si Maria. Anong ginawa ni Maria? Ano bang klaseng pagbe-break ang nagawa ni Maria? Sige, Father Alex. Magandang kasi kung nakikita natin sa struktura, ina-expect na natin na may dito, may mangyayari. Napag-alaman natin na ang disipulo para sa mga Hudyo ay para sa mga lalaki lamang. Oo. Walang papel ang mga babae dyan. Ang disipulo ay uupo sa harap ng maestro, ng guro, at makikinig. Okay? Iyan ang gawain ng isang disipulo. Pero sa mga lalaki lang. Oo. Bawal ang babae. Bawal ang babae. Ang mga babae dapat nasa kusina. Yun ang kanilang ginagawa dapat. Okay. Itong nangyari kay Maria ay wala sa kusina. Nasaan siya? Nandun sa paanan ni Jesus. Nakikinig kay Jesus. So that's the breaking again of the normal. So, kita mo itong sunod-sunod yan. No? At
precisely, nakita natin na, may pagkalas dito of the normal, of the tradition, of what is faithful to the law. Tapos napapansin natin na, pero ito yung mahalaga para sa Diyos. Kasi na-express yung commandments of God love and God your neighbor in this manner. No? Napapansin mo. Kaya yung single-heartedness na hinihingi doon sa Deuteronomy chapter 6, 4-6, ay hindi naman talaga actually binura dito. Kung hindi, binigyan siya ng panibagong pagtingin. Ito yung single-heartedness ngayon. No? Ay ang pagtulong sa kapwa at ang pakikinig sa Diyos. At mapansin mo, outsiders yan. Itong si Samaritano, outsider yan. Itong si Maria, bilang babae. Outsider yan sa society sa panahon mga leaders na yan. Ibig sabihin, ito pinapakita din ang teolohiya ni Lucas na hindi. Para sa lahat ito. Para sa lahat na gustong makinig sa Diyos, makita ang Diyos, makinig at maging disipulo. Maganda pa yung pinapakita ditong tambalan ng Samaritano at Maria. Kasi yung sa Samaritano ay nakita niya ang isang taong bugbog at duguan at nahabag siya. Nakita. Yun yung emphasize doon, yung keyword doon. Pero itong si Maria ay nakinig. Sa salita ng Diyos, nakinig kay Jesus. So, it's seeing and hearing. Na dito napapalago yung pagiging disipulo ng tagasunod natin sa Diyos. Pag-usapan natin mamaya si Martha naman. Si Martha. Pero bago yan, batiin muna natin yung ating mga bagong pumasok ngayon. Bagong pumasok na sumusubaybay sa atin, si Matt Mangubat, saka si Samuel Bukoy. Sa amin, sa Singapore. Magandang gabi po sa inyo. Sila Che, yung grupo nila Che. Rita Gallardo. Si Father Angel Calvo, Father Angel. Buenas noches. Buenas noches, Ali na Sambuanga. Siguro, tiene palikuan, dinuguan, pati lechon, sobra-sobra del fiesta. Del fiesta. Ayun, no? So, maraming babatiin din natin. Lumabas na si Romano, nandyan na. Romano, magandang gabi. Magandang gabi para sa inyo, Olap Chapel, ayan, si Father Marlo. Father Marlo, good evening. Good evening, Father Marlo. Ay, babalik ka sa Clariciano, kantahan para... Magandang guest itong si Father Marlo, kasi parang piyesta ang dating. Piyesta ang dating, kaya walang kupas yung boses na yan. Ayun. Balikan natin yung si Martha naman. Kasi yung iba, talagang kumakamot na sa ulo. Siguro, balikan natin pag-uusap na yan. Binibiting daw natin. So, bigyan natin ng puwang kanina si Maria, si Martha naman. Ito naman ngayon, si Martha. Kaya napansin mo na, laging inaano yan na kinokontrast itong dalawa na si Martha daw ay more of action si Maria is more of contemplation. Nandun na tayo kay Maria na pagiging disipulo, the breaking of the common, the normal in that time. At itong si Martha, kung napapansin natin, ay maganda rin naman ang ginawa. May bisita ka, siyempre. Siyempre, kailangan mong i-welcome, kailangan mong pakainin, diba? Paghandaan. Yeah. Tama din lang ang ginawa ni Martha. Kasi yun yung normal. Kasi nga, yung mga babae, they're supposed to be there, cooking, preparing things. Kasi, so, tama lang. Yun din ang gagawin niya. Pero yun nga lang, hanggang doon lang siya doon lang din ang inabot niya. Sabi niya. Kaya, nagsimula na siyang nagreklamo. At sabi niya sa Panginoon, Lord, pagsabihin mo ng kapatid ko, tulungan naman ako. Kasi yun ang kanyang nasa isip na ang mga babae
ay dapat nasa kusina, nagluluto, naghahanda para sa bisita. No. Hindi siya dapat, si Maria, para sa kanya, hindi ka dapat dyan umupo sa paanan ni Jesus at kumbaga, kasi at the same time, ginawa ni Marta yung kanyang responsibilidad sa mata ng tao, no? The common, the normal thing. Whereas Mary was not doing the normal thing. At malaking kahihiyan yan. Kasi it's a violation to the common and the normal tradition and culture that time. Kaya siguro si Marta din nahiya at nagsabi na Lord, ikaw lang magsabi sa kapatid ko na kasi this is not the normal thing. Kumbaga, this is breaking away of what is the normal thing, no? So, kung kay Marta, yun ang pagtingin niya, ito yung nakuha niya, no? So, katulad din nung lawyer, di ba? Kanina, yung expert of the law, yun yung kaagad ang sagot niya sa iyong love God and love our neighbor. Yun din yung kaso dun sa tatlong discipleship cases sa chapter 9, no? Kasi ito yung normal na nag-stick lang sila to what is normal. No? Normal, common during that time. No? Tapos, pero what is deeper, mas malalim dito kay Martha, ay very distracted siya. Kumbaga, yung mga salitang ginagamit dito. Ang sabi pa nga, ang dami kong ginagawa. Actually, ginagawa dito, diakonia ang ginamit Kumbaga, it's service. Service. It's deeper than mga household work, no? It's deeper than that, no? So, may pasaring na rin yan sa trabaho ng simbahan that time, no? Sa panahon ni Lucas, no? Ang dami niyang concerns, pero she missed the very important thing. She missed of becoming single-hearted. Ayun. Hindi naman sinabi ni Jesus na, di wag ka nang magluto. Oo. Hindi. Ang sinabi lang ni Jesus na, tingnan mo si Maria, pinili niya yung way of how to do things. Yung single-heartedness. Kabuuan ng puso. Si Martha, ang daming inaalala kung ano-anong worries. It's more of may problema yung teksto. Ang sabi doon, may mga teksto nagsasabi na Martha is more worried of many small things, mga ganon. Many small things. Whereas Mary is concerned only of one of the many things. So, single-heartedness yung punto nila. So, ang reflection ko dyan in this part ay siguro nakita ko na kahit anong ginagawa natin sa buhay, kailangan buo ang puso natin. Bilang ama, yun ang bukasyon natin, doon ka na. Patunayan. Buuhin mo na ang puso mo doon. Bilang ina, buuhin mo na ang puso doon. Bilang misyonero, buuhin mo na ang puso mo doon. Bilang kusinero, buuin mo ng puso mo doon. Yun yung single-heartedness, no? At yun din ang nare-reflect natin kung sa discipleship, yung seeing and hearing, magandang tingnan din yun sa pagiging disipulo. Pakikinig at makita, no? And as sabi ko nga, this reflects back to the three cases of the discipleship and then yung sa experience ng 72. Ano sa 72, di ba? Sabi, anong binigay sa inyong pagkain? Kainin ninyo. Kainin ninyo. I mean, these are symbols of oneness, no? One single heart. Kaya, maalala natin, kay Mateo, ang sabi niya doon sa Beatitudes ay, blessed are the pure in heart. I mean,
pure not necessarily because of pure ng katulad ng iniisip natin. Malinis, walang bahidunas. It is more of pagiging single-hearted. Dahil nanggagaling yan doon sa Shema Israel, the Deuteronomy 6, 4-6, na you love God with one heart. With unique and only one heart. Kasi pag nag-divide yan, may problema tayo. Kahit sa ordinary ng buhay natin, pag hati yung puso natin, ay walang mangyayari. Walang mangyayari sa atin. Ayun. Maganda yan, Father Alex. Meron na akong tanong, Father Alex, no? Kasi napakaganda ng ating ebanghelyo pinag-usapan ngayon, ang kwento ni Maria at ni Marta, at marami tayong natutunan base sa pagpapaliwanag ni Father Alex. Pero ang tanong ko, Father Alex, paano ba natin may apply itong the way or the attitude of Mary and Martha towards Jesus sa panahon natin ngayon? No? Paano natin, kumbaga, kinukumpara natin, si Martha is more on the active part, si Maria is more on the contemplative part. Paano natin sila magiging kabahagi ng buhay natin sa mga panahon ngayon? Balikan ko yung sinasabi na maganda yung tambalang Samaritano at Maria. Mm-hmm. I am not more into Martha and Mary, but it's more of itong Samaritano at saka si Maria. Mas magandang bigyang diin ito, no, sa teksto. Yung Samaritano ay nakita niya ang kanyang kapwa. Mm-hmm. At pinapakita niya dito ang pagmamahal niya sa Diyos sa pagtulong niya sa kapwa. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pag sinabi mo, isa ang puso mo para sa Diyos, hindi automatic yan. Mahal mo ang kapwa. Naalala ko yung sinabi ni John, no, sa kanyang unang sulat, no? Kung mahal mo ang Diyos at kinamumuhian mo ang iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Sinungaling, kasi sinungalingan niya. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, pero yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahalin? No? Yan. So, isang parte yan. Ang pangalawang parte ay itong kay Maria, yung humble listening to God. No? At that time, she might be a symbol of shame because she was appropriating the role of a male or a man as a disciple, but hindi niya inano yun. But her heart was single and listening to God. So itong dalawa para sa akin. At pangatlo, itong si Marta ay kumbaga patuloy na magserbisyo, pero dapat ang hamon sa kanya ay maging single-hearted. Wag tayong... So, ito yung tatlong models na i-apply natin sa sitwasyon ng pandemic ngayon. At kahit naman tayo ay lahat tayo dumanas sa kahirapan dito. Pero, wag nating kalimutan yung kapwa. We are called to serve, to build the other, to edify the other, to bring healing, no, of the other, who are most affected and most, who suffered most of this pandemic. Kailangan natin yan. Pangalawa ay itong kay Maria na we need to strengthen more our listening to God, our spiritual life. No? Wag itong pandemic ay wag nating palagpasin bilang dumaan lang at kinamumuhian natin lahat. Kung hindi, ito'y dapat maging imbitasyon din sa atin na magnilay at mapalapit lalo tayo sa Diyos. At to kneel down in front of God and say, thy will be done. No? I mean,
Ito yung ano natin. Pero, yun, kapwa, Diyos, at si Marta, yung servisyo. Ayan, no? Service, diakonia. Yun nga lang, kailangan ni Marta na sa mga karamihan sa mga Marta natin ngayon, maraming inaatupag sa buhay. No? Maraming alalahanin. And that will cause more stress. No? Marami kang inaalala, iniisip. And that's why that's the call of single-heartedness. No? Don't let your heart be divided. Naalala ko yung parable ni Jesus. If your eyes causes you to sin, pluck it out. Pero wag yung dalawa, mag-iwan ka ng isa. O, di ba? If your hands causes you to sin, cut it out. Pero wag dalawa. Mag-iwan ka ng isa. O, di ba? Ibig sabihin, be single-hearted. Be single-hearted. Be one in whatever we engage with, whatever we do. No? Contemplation man yan, o action man yan, prayer man yan, or pagtulong sa kapwa, be single-hearted. Ayan. Isang puso, isang diwa. So, maganda yung sinabi ni Father Alex na bilang hamon para sa ating lahat. At siguro panibagong hamon din ang nakikita ko sa ating binasang ebanghelyo. Paano ba natin madadala sa ating sarili sina Marta at Maria sa ating buhay, na kung saan naglilingkod tayo, and at the same time, we also never forget yung ating paglilingkod sa Diyos at pakikinig sa Kanyang salita. No? Siguro ang para sa akin, sa aking pagninilay kung paano natin mai-imbibe itong si Marta at Maria sa ating buhay ay siguro patuloy natin sanang makita ang presensya ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. No? Ayun. Kung nakikita natin ang presensya ng Diyos, ang Kanyang kamay at patnubay sa lahat ng ating ginagawa, siguro mapapagaan ito. No? Kasi minsan, kahit gaano kahirap ang mga gawain, pero kapag ito ay ating ginagawa para sa Diyos, ito nakikita natin ang presensya ng Diyos dito, ang lahat ng bagay ay mapapadali. So maybe ang invitation sa atin ay to find God in all the things that we do. No? Makita, maramdaman, maranasan ang presensya ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So yun ang aking pagninilay kung how to become Martha and at the same time Mary in today's challenges of life. Ayun. Okay. Batiin natin muli yung mga nandyan pa sa no? Batiin natin. Si Maris, si Heidi. Okay, andyan, no? Si Marinel at saka si Bobing nasa Bicol yan. Sa Bicol yan sila. Si Heidi Manalo, saka si Evelyn Angeles. Si Marinel Alarcon. Si Sito Ente, magandang gabi mga taga Clarician Publications. Nanonood din sa atin yung ating mga scholastics abroad, no? Sina Ray Jan sa US, sina Tam sa Taiwan. Sa Taiwan, no? Oo. Nanonood sila. So good evening sa inyong lahat. So sana lang po na paghatid ulit kami ng magandang inspirasyon sa buhay, lalong-lalo na sa pagkikinig natin sa salita ng Diyos na magdudulot sa atin ng pananahan. Kaya yun nga, salitahanan, yung kung saan tayo nananahan. At iwasan natin na masyadong may stress kasi isa sa cause ng natin yan. Sakit. Oo, maraming sakit is because of the stress. Tapos marami kang inaalala. Si Martha, ang dami mong inaalala. Siyempre, sa panahon ngayon, hindi maiwasan yan. Pero dahan-dahan lang tayo. Huwag tayo. So, please, click the share button of our programs and Be a Clarician Missionary sa Facebook page natin para maraming makarinig sa salita ng Diyos. No? Makarating ang salita ng Diyos sa bawat tahanan, sa bawat sulok ng ating tahanan. No? Tuloy-tuloy na itong programa natin. Bukas ay ang Leaf of Faith
anchored by Father Lito Ancla. Ang pag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya, no? Ang mga turo ng simbahan of Catholic Church. Tapos Friday, sa Biyernes, yung The Vogue, Voices of Vocation. And then, of course, Sabado, ang ating Tatak Clariciano Live. Mission campaign po natin at kasama ang entertainment para may panahon din naman tayong tumawa, sumaya, at mag-relax. Yeah. So, hopefully, magkakaroon pa tayo ng ibang mga programs. May Monday, may Tuesday pa, at may Sunday, no? At sabi ni Derek, baka wala na akong day off niya. Ganun na. Mukhang doon tayo pupunta dyan. At kung sino man yung gustong magpa-sponsor, we accept sa Facebook. Mag-comment lang kayo doon, no? So, binabati namin ang lahat ng mga nakikinig sa amin ngayon. And hopefully, itong gabi na ito ay naramdaman nyo ang isa pang panahon ng pananahan ng salita ng Diyos. Father Alex, i-promote din natin kung sino man sa atin ang nakakaramdam na sila ay tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, sa pagiging Clarician missionary. Kung gusto nyo maging katulad ni Father Alex, katulad ni aming director, Father Martin, no? So, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page, no? Be a Clarician Missionary, Claret Vocation Office, dito po sa Mayumi Street, sa UP Village, sa inside Claret School of Quezon City. And you can call us at telephone numbers 02925-4669, 4367-463, at sa mobile number 0926-744-9320. Hanapin nyo lang po si Father Martin or si Miss Rosbel Lopez. Okay. Marami pa sana tayo pwedeng pag-usapan dito, ano? Pero, sige, tapusin muna natin. Pasensya na kung nabitin kayo, pero meron pa tayong pag-uusapan next week. Mahaba-haba pang usapang mangyayari. At sa mga susunod na biblical figures na pag-uusapan natin, mas lalong exciting ang buhay na pag-uusapan natin. So, stay tuned sa ating programa at ngayon ay gawin natin ang ating panalangin at pagbabasbas. Father of goodness, we thank you for this encounter in which we have shared our thoughts, our dreams, and even our doubts, our projects, and our difficulties. Make us always respond effectively to our vision and our mission in the world. We ask you this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us remain in peace. Thanks be to God. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng poong may kapal.